kundi yung presensya ng Panginoon ang natanggap na number one at greatest blessing ni Jacob. Na tuwing meron siyang desisyonan sa buhay niya, tuwing merong event, kung babasahin niyo po ang kasaysayan ni Jacob, tuwing merong event na mangyayari sa kanya, the Lord, God Himself, naririnig niya yung tinig ng Diyos at sinasabi sa kanya kung anong gagawin niya. Binibigyan talaga siya ng instruction. At the same time, si Jacob, simula noong siya ay lumayas or pinalayas or pinaalis ng nanay niya kasi nga papatayin na siya ni Esau, natuto na siyang maging dependent sa Panginoon. At yun yung blessing, yun yung operation ng blessing, na maging dependent sa presensya ng Panginoon. At dito nga, pang ilan na niya itong enkwentro na magdedesisyon na naman siya. Aalis siya sa Canaan at pupunta siya sa Egypt dahil may imbitasyon si Joseph, yung kanyang paboritong anak, na magpunta sa Egypt. But here we go. Tanong na naman siya sa Panginoon, Lord, aalis ba talaga ako dito sa Canaan? Imagine that time, taggutom na sa Canaan. At binigyan siya ng instruction ng Panginoon. Ito na po yun. Genesis 46:2-4. Sabi niya, huwag kang matakot na pumunta sa Egypto. Doon ang lahi mo ay magiging isang malaking bansa. So, ang lahi ni Jacob magiging malaking bansa sa Egypto, hindi sa Canaan. Kasi sa Canaan, 12 na anak pa lang ang nadoon at mga apo-apo niya. At maaaring apo sa tuhod. Pero dito, pinapupunta siya sa Egypt, sa isang foreign country, at doon daw magiging malaking bansa ang kanyang anak. So, di ba ganito po ang sitwasyon natin? Tuwing merong pagbabago sa buhay natin, merong takot. Pero dito, pinakita ng Panginoon na sa kanyang instruction, naaalis po ang takot. Kaya ito po ang isang observation ko dito sa relationship ng Panginoon kay Jacob, na katulad nating tao. Takot po tayo sa mga pagbabago. Kagaya ng si Jacob na marami nang naranasan na himala, marami nang naranasan na natulong mula sa Panginoon. Pero sinabihan pa rin siya ng Panginoon, huwag kang matakot. Parang normal talaga po na tuwing may mababago sa buhay natin, tuwing merong, ang tawag, hindi ka sure, tama ba to? Pupunta sa Egypt, maging ibang bayan, mag-uumpisa ulit doon, samantalang dito sa Canaan, nakasettle na, nakaayos na. Pupunta kami ng Egypt. Di ba nakakatakot mag-umpisa ng ganon? Kagaya ng mga desisyon din natin sa buhay yung nakakatakot na mag-umpisa kasi hindi mo alam kung ang inumpisahan mo ay matatapos mo ba. But here, the Lord is so intimate with Jacob. He was able to say to Jacob, do not fear, I will be with you, samahan kita. At doon, pinakita ng Panginoon ang plano niya. Magiging malaki kang bansa. Sasamahan kita roon, at ikaw ay babalik dito sa Canaan. Subalit, may subalit na, no? Pagbalik mo dito sa Canaan, ikaw ay buto na. Ibig sabihin, doon na siya mamamatay sa Egypt, sa piling ng kanyang anak. Grabe to. Grabe talaga to. Sabi ko, Lord, ilan sa amin ang sinasabihan mo o kaya mo sabihan ng ganito na dito ka mamamatay. Sa lugar na to ka mamamatay. So dito amazing kasi he was able to tell Jacob na sa Egypt siya mamamatay sa piling ng kanyang anak na si Joseph. So yung ganong klaseng relationship na meron sila ni Jacob, isang bagay na malaking blessing. And yun ang nakikita ko dito na dapat natin maabot. Nananalangin tayo every morning kasi hinahangat natin yung kalooban ng Panginoon. At the same time, sa kwentong ito, makikita nyo,
ang Panginoon ay so concerned with Jacob, He will be so concerned also with us. That even pwede natin pag-usapan, Lord, saan ba ako ihimlay? Saan ba yung final destiny dito sa earth? Na doon ako, makikita ko na doon na yung life na, yun na yung end part ng aking life. And posible kasi nababasa natin ngayon sa buhay ni Jacob. And aalisin ng Lord yung takot natin patungkol doon. Paano niya to ginawa sa atin sa New Testament and ngayong panahon natin? Posible pa ba to, Pastora? Yes, because we can read in 2 Corinthians. Puntahan niyo po, 1 Corinthians chapter 2, verse 11. Kasi doon sa Book of Jeremiah, Book of Ezekiel, may mga ipinangako na ang Panginoon. New Covenant ang tawag niya doon. Pero pagdating dito sa 1 Corinthians, mas lalo niyang pinalinaw pa kung ano itong mga sinasabi niya. Magandang basahin siya sa English, pero pwede niya sundan sa Tagalog. 1 Corinthians chapter 2, verse 11. Sabi dito, no one can really know what anyone else is thinking or what he is really like, except that person himself. And no one can know God's thoughts except God's own spirit. Verse 12, and God has actually given us His Spirit, not the world's spirit, to tell us about the wonderful free gifts of grace and blessing that God has given us. In telling you about these gifts, we have even used the very words given us by the Holy Spirit, not words that we as men might choose. So we use the Holy Spirit's words to explain the Holy Spirit's facts. Verse 14, the man who hasn't the Spirit can understand and can't accept those thoughts from God, which the Holy Spirit teaches us. They sound foolish to him, because only those who have the Holy Spirit within them can understand what the Holy Spirit means. Others just can't take it in, but the Spirit man has insight into everything, and that bothers and baffles the man of the world, who can't understand him at all. How could he? For certainly he has never been one to know the Lord's thoughts, or to discuss them with him, or to move the hands of God by prayer. But strange as it seems, we Christians actually do have within us something of the very thoughts and mind of Christ. Grabe. Yung huling statement says it all. We Christians have something of the very thoughts and mind of Christ. Meron daw po tayong kaisipan ng Panginoon si Kristo kasi noong tinanggap natin ang Panginoon si Kristo, tinanggap natin siya sa ating puso kasama ang banal na Espiritu na siyang nakakaalam ng lahat-lahat patungkol sa Diyos. Sinigurado na ng Panginoon nung makita niya ang Israel hindi makasunod sa 10 utos, sinigurado niya makakasunod na yung sunod na mga magiging anak ko. Yung mga taga-Light Santissimo, sisiguraduhin kong makakasunod itong mga to. Sisiguraduhin kong makakapanalangin itong mga to. Sisiguraduhin kong sila ay malalaman nila ang kalooban ko kasi ibibigay ko sa kanila ang banal na Espiritu Santo. At yun nga ang sinasabi ni Pablo. Naganap sa kanilang panahon, naranasan nila ang banal na Espiritu Santo na nagbibigay sa kanila ng kapangyarihan, ng lakas, karunungan, katiyagaan, pag-ibig ng Diyos na maisabuhay nila, maipahayag nila. Lahat yon, sabi ni Pablo, wala akong partisipasyon dito. Lahat ito ay dahil isinuko ko na ang buhay ko sa Panginoon, kaya nagagawa ko sa ganitong edad, sa ganitong panahon at sitwasyon, makontento sa mga bagay sapagkat ang kasama ko ay ang Panginoon
at ang ginagawa ko ay mga bagay na nagbibigay